Hindi mailarawan ang hinagpis ng mga kaanak ng mga pulis na napatay ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army. Kung inyo natatandaan, naganap po yun sa Alyakapan sa Cagayan. Kasunod ng pangyayari niya, nakatodo alerta na ngayon ang lahat ng tropa ng Philippine National Police Special Action Force. Mula sa lungsod ng Tugigaraw, lalawigan ng Cagayan, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Mike, naihatid na sa Regional Command ng PNP dito sa Tugigaraw ang mga nasawing mga miyembro ng Special Action Force na tinambangan kahapon diyan sa may Alakaman, Cagayan. Bumuhos ang emosyon ng pamilya ng mga nasawing pulis nang masilayan ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Si Grace Pinatid, halos himatayin nang makita ang sinapit ng asawang si PO2 Elmark Rodney Pinatid, 34 anyos. Kakakasal lang daw ng dalawa nitong nakalipas na Oktubre. Ang daming mga pamilya na nawawalan ng mga ama o ina. Yes, dapat sana kung ano naman ang pwede na gawin para mawala na o paano ba ang term. Labis rin ang pigati ng ama naman ni PO1 Jerome Sanchez na si Dominador. Bukod sa labi ng kanyang anak, isa-isa rin niyang nilapitan ang bangkay ng iba pang napatay. Tila isa-isang pinasasalamatan sa ipinamalas na kabayanihan. Kung ano man yung nagkulangan yung anak namin na namatay, sana bigyan niya sila ng kwan. Base sa inisyal na pagsiyasat, magpapa-medical check-up sana ang mga pulis sa Camp Tirsugador sa Tugigaraw nang sabugan ng landmine sa Barangay Kataratan. Saka pinaulan ng bala ng may 30 miyembro mano ng New People's Army. Nanlaban pa raw ang grupo pero sadyang mas marami ang mga rebelde. 8 ang binawian ng buhay, ilan sa kanila mga bago pa lang sa serbisyo at 7 iba pa ang nasugatan. Natangay rin daw ng mga rebelde ang 11 long firearms at 7 short firearms ng mga pulis. Ang nakikita namin dito is yung agaw armas po para po i-beef up po yung armaments po nila. And so far, yung mga nakuha niyo ng armas, hindi biro? Opo, ito po yung mga bagong acquired na mga barrel po ng ating staff. Ito po yung mga sophisticated firearms po nila na kinabibilangan po ng 6 rifles and 11 rifles, I should say, and 7 short firearms. Kasunod ng insidente, itinaas ng PNP Special Action Force ang full alert sa kanilang mahigit 4,000 miyembro. Kanina, nagpadala sila ng karagdagang puwersa sa Tugigaraw para sa isinasagawang hot pursuit. Kakibat ang puwersa ng Philippine Army. Naka-half-mast din ang watawat ng Pilipinas sa kanilang quarter sa Bikutan, Taguig bilang tanda ng pakikiramay. Ayon sa Malacanang, malinaw na nilabag ng NPA ang international law sa paggamit ng landmine. Hindi rin daw dapat ikonekta ito sa peace talks. We were not the ones who abandoned the talks. Hindi po natin maisip din kung ano yung dahilan na para i-justify nila na war or battle or revolution yung in pursuit of that particular purpose. Samantala, may kaugnay nga dyan sa nangyaring bakbakan dyan sa may Alakapan, Cagayan. Kinumpirma sa atin ni SAF Commander Director Carmelo Valmoria na 2 opisyal nila ang administratively relieved pending investigation. Ito'y para daw mabigyan daan itong isinasagawang investigasyon. Isa sa mga gusto nila malaman ay kung nagkaroon ba ng kapabayaan, partikular dun sa intelligence, sa seguridad ng kanilang mga tauhan. Mike? Maraming salamat, Oscar Oida.